Narito ang true-to-life story na ating ikukwento, kaya sit back at relax sa pakikinig. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, noong ika-11 ng Disyembre 2008, bandang alas 8 ng umaga, si Nayong, isang 8 years old na bata sa Timog Korea, ay nilapitan ng isang lalaking nagtanong kung siya ay nagsisimba habang papunta sa paaralan. Nang tumanggi ang bata, galit na galit ang lalaki at dinala siya sa loob ng isang simbahan kung saan siya ay binugbog, kinagat at brutal na inabuso. Nang mawalan ng malay ang bata, inilabas pa ng lalaki ang kanyang mga organo upang linisin ang ebidensya. Ang pangyayari na ito ay nagdulot ng habambuhay na pinsala sa katawan ni Nayong at ng alaala ng mapanakot na insidente. Matapos gawin ng lalaki ang kanyang masamang gawain, tumakas siya mula sa simbahan na may duguan, iniwan ang batang babae na walang malay at ang paligid na puno ng takot. Ang maselang 8 years old na bata ay natagpuan sa sahig ng banyo na puno ng takot at masamang pinsala sa kanyang katawan. Sa kabila ng mabangis na pag-atake, nagtagumpay ang tapang ng batang babae na makatawid sa mapanganib na sitwasyon. Sa ilalim ng malamig na temperatura ng Disyembre sa Korea na posibleng nagdulot ng pagyelo, nagawang umalis ng bata mula sa banyo at sumigaw ng tulong. Ang matinding disiplina at tapang niya ang nagligtas sa kanya mula sa mas masamang kapalaran. Bandang alas 9 ng umaga, dumating ang mga paramedic at pulisya sa lugar ng krimen. Sa kanilang pagsusuri, natagpuan nila ang mga bakas ng dugo na tila inalis gamit ang walis. Bagamat nawala ang mga fingerprints malapit sa inidoro, nagtagumpay ang pulisya sa paghanap ng mga ito sa frame ng pinto. Isinagawa ang isang mahigpit na investigasyon at sa tulong ng mga natagpuang fingerprints, nahanap ng pulisya ang lalaking may pangalang Cho Do-sun. Sa edad na 57, mayroon ng 17 record ng krimen si Cho Do-sun, kabilang ang pag-aabuso sa isang 19 years old na babae noong dekada 80. Samantalang dinala si Nayong sa ospital, puno siya ng dugo at sobrang namamaga na halos hindi na nakilala. Napansin ng mga doktor ang malubhang pinsala sa kanyang mukha at tiyan, pati na ang malaking internal bleeding. Bagamat nanganganib ang buhay ng bata, ang kanyang tagumpay sa pagbangon mula sa trahedya ay naglalarawan ng kanyang tapang at determinasyon. Agad siyang sumailalim sa emergency surgery. Kailangang alisin ang puwitan ni Nayon at isinagawa ang isang artificial anus colostomy sa kanya. Ang colostomy ay isang uri ng operasyon na lumilikha ng isang butas pagbukas para sa malaking bituka sa tiyan dahil sa pagkawala ng puwitan. Ang malubhang pinsala ay nagiwan sa kanya ng butas sa kanyang tiyan na may colostomy bag na nakakabit sa kanya dahil 80% ng kanyang puwitan, malaking bituka at bahagi ng kanyang genitalya ay permanente nang nasira dahil sa pang-aabuso. Bukod sa pisikal na sugat, mahirap maunawaan ang mental at emosyonal na trauma na pinagdaanan niya. Matapos ang pangyayari, siya ay nagdrawing ng larawan sa panahon ng psychotherapy. Isinulat ng bata ang 60 years in prison, umaasang hindi ito kailanman palalayain ng suspect. Ang 8 taong gulang ay lumalaban sa pagitan ng buhay at kamatayan, ngunit lumaban sa pamamagitan ng pagpupursigi na sabihin ng lahat ng naaalala niya tungkol sa suspect. Habang nasa ospital, bagamat si Nayon ay sobrang sakit ang kanyang nararamdaman na tumatanggap ng painkillers 24 oras sa isang araw, natukoy niya ang suspect sa pamamagitan ng mga larawan. Nag-record din siya ng isang video statement na ipinadala sa pulisya. Sa unang paglilitis, palaging itinatanggi ni Cho Do-sun na siya ay may sala. Sinasabi na may nakita siyang lumabas ng banyo kung saan natagpuan si Nayon at pagkatapos ay binago niya ang kanyang teorya at sinabi na lasing siya at wala siyang maalala. Ang layunin niya ay makatanggap ng mababang parusa sa pamamagitan ng pagsasabi na siya ay may kahinaan sa pisikal at mental. Nagsulat siya ng mahigit sa 300 letter na sulat sa hukuman na nagtatangkang patunayan na hindi siya ang uri ng halimaw na magsasagawa ng masamang gawain sa isang bata.
Bagamat humihingi ang mga hukuman ng habambuhay na parusa para kay Cho, tinanggap ng korte ang depensa ni Cho Dusun. Ipinahayag siyang may kakulangan sa kanyang pang-isip dahil sa pagkalasing sa oras na iyon at hindi niya maunawaan ang kanyang mga kilos. Iniatas ng korte ang 12 years na pagkakakulong para kay Cho. Nag-apela si Cho na nagsasabi na sobrang mabigat ang parusang ibinigay para sa isang taong hindi naaalala ang kanyang mga gawain. Ang apela ay umabot sa kataas-taasang hukuman. Matindi ang pagbatikos sa hukuman pagkatapos ng hatol ng korte dahil hindi ito nag-apela sa desisyon at itinanggap na may kahinaang pang-isip si Cho noong oras na iyon. Sa Korea, kapag kinikilala ng korte ang mga kadahilanan na nagbawas ng parusa tulad ng kahinaang pang-isip, kinakailangan ng mga hukom na bawasan ito ng kalahati. Kinu-question ng publiko ang mga hukuman dahil sa hindi pagsuway sa argumento na si Cho ay lasing kaya't hindi naaalala ang anuman at may kahinaang pang-isip. Tandaan, merong mga bakas ng dugo na natagpuan ang pulisya sa lugar, ngunit binura ito ng walis, tila isang pagtatangkang alisin ang mga ebidensya. Kung sobrang lasing siya, hindi ba't dapat na hindi siya makakapag-isip ng maayos at hindi dapat siyang magtatanggal ng fingerprints at dugo sa inidoro at pader? Dagdag pa rito, pinilit ang may sakit na si Nayon na dumalo sa investigasyon habang siya ay nasa proseso pa ng paggaling mula sa operasyon. Dahil dito, siya ay pinilit na magtestigo ng 4 na beses dahil sa hindi pagkakaalam ng mga hukuman kung paano gamitin ng maayos ang recorder at ang tape ay hindi nagre-record. Ang isang hindi maayos na investigasyon ang nagudyok sa kanilang pamilya na maghain ng kaso laban sa hukuman at sa huli ay kinailangan nilang magbayad ng multa. Nakatanggap sila ng 13 milyong won. Noong December 24, 2009, itinaguyod ng kataas-taasang hukuman ang unang hatol at isinailalim si Cho sa 12 years na pagkakakulong at 7 taon na may suot na GPS angle monitor. Bagamat itinuturing itong isa sa pinakamabagsik na krimeng sekswal sa Timog Korea, isang petisyon ang lumabas sa website ng tanggapan ng presidente na tumutol sa palayain si Cho Dusun. Nakakuha ito ng mahigit 200,000 boto sa layuning protektahan ang lahat ng menor de edad na biktima at iparating na hindi sapat ang 12 years para sa traumatic na karanasan at panghabang buhay na pinsala ng biktima. Subalit noong December 12, 2020, pinalaya si Cho mula sa bilangguan. Pagkatapos ng kanyang paglaya, maraming tao, kasama ang mga YouTuber, ang nagprotesta sa kanyang bahay na humihingi ng katarungan at nagpapahayag na masyadong maikli ang ipinataw na parusa sa kanya. Sa mga araw na sumunod, isang lalaki sa kanyang 20s ang pumasok sa bahay ni Cho at sinaktan siya gamit ang matalim na bagay. Bagamat hindi siya lubos na nasaktan, nagdulot ito ng malaking alarma at nagpapakita ng kritisismo sa judicial system ng bansa dahil sa mababang parusa sa mga ex-offender. Nagkaroon ng panawagan ang mga tao para sa mas mabigat na parusa sa mga nagtatangkang magpaliwanag ng kanilang krimen gamit ang pagsasabing sila ay lasing. Habang patuloy ang mga kontrobersya, noong Enero 2010, nagtagumpay si Nayon sa operasyon sa kanyang colon at reproductive system. Subalit, alam na patuloy pa rin siyang gumagamit ng diapers. Sa isang panayam noong June 30, 2017, ibinahagi ng ama ni Nayon na matagumpay na nag-aral ang biktima para sa KSAT exam at pumasa sa kolehiyo. Ayon sa kanyang ama, may pangarap siyang maging doktor at pagalingin ang mga may sakit. Ang pamilya ni Nayon ay nag-alala na maaaring muling harapin si Cho pagkatapos nitong maging doktor. Sa kasalukuyan, malapit lang ang tirahan ni Cho, 1 kilometro mula sa bahay ng biktima, at ang korte ay nagpataw lamang ng 100 metro na minimum na restraining order mula sa biktima ayon sa batas. Dahil dito, napilitang umalis ang pamilya ng biktima sa kanilang matagalang tahanan saan 1 buwan bago ang pagbabalik ni Cho, at ito'y dahil sa tulong pinansiyal mula sa isang fundraising campaign. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng galit sa publiko, nagtatanong kung bakit ang biktima ang kinakailangang umalis sa kanyang tahanan at hindi ang kriminal na nananatili sa kanyang tirahan.
Ang paglaya kay Cho ay nagpapabanaag ng alaala sa nakaraan kung saan hindi sapat na seryosohin ang mga krimen sa sexual ng sistema ng batas. Ipinapakita nito ang pangangailangan ng masusing pag-aaral at pagpapabuti sa sistema ng batas upang siguruhing lumalaki ang ating mga anak sa isang bansa na may pangarap na maging mas makatarungan at ligtas para sa lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig.